At kaugnay ng mga balitang yan, makakapanamin po natin ngayon sa linya ng telepono ang isang tanyag na political analyst na si Mr. Ramon Orosa. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon, Kirby, at sa lahat na nakikinig sa programa mo. Opo. Sir, ngayon pong nagsimula na o formal na pong nagsimula ang election campaign period, ano po kaya yung maaari nating maasahan sa mga kumakandidato? Alam po ninyo, siyempre, panahon na ngayon ng pangako na mapapako, no? So, hindi masyadong titingnan yun. Kailangan matingnan yung mga plataforma ng kanilang mga partido, not as opposed to an individual platform, but to a party platform that will tell para makita ko ano ang maaasahan sa kanila. Kasi ang mga kandidato ng mga yun, lalo na sa mga national office, especially the Senate, they are not part of the executive. They are basically legislators. Batas ang kanilang unang unin magpasa ng matitinong mga batas. Yun ang kailangan siya sa atin ngayon ng taong bayan. At pangalawa, sana maging bahagi ng kanilang asal at paraan ng pangangasiwa sa Senado, sa Kongreso, yung katapatan sa taong bayan. Iba na ang takbo ng politika ngayon dito sa ating bansa. Noong pinimpisahan ni Presidente Pinoy yung matuwid na daan, it started something of a moral revolution in terms sa mga inaasahan ba ng taong bayan mula sa mga namumuno at sa mga tao na sila ikikilos na kasama ang integridad at katuwiran. And you have to commend the President for having started that. Let's just hope now that he will now be pressing that issue more and more in the coming years in the remaining his term as President, and that people in the Senate and the Congress follow suit. Kasi ang maraming mga politiko sa Senado at sa Kongreso masyadong at masyadong makasarili ang pananaw nila sa pwestong kanilang kinalalagyan o kaya napanalo sa halalan. Okay. Yun ngayon nagbibigay ng karapatan na abusuin yung pwesto o gawin yung hindi tama. Okay. Kailangan magkaroon ng counting sensitibidad para makita nila ang mas mataas na landas kailangan nilang tahak para Okay. Sir Ramon, nabanggit niyo po ngayon, alam naman po din natin na malaki po ang pagbabago ng eleksyon sa ngayon dahil mula po sa nakaraang eleksyon, marami po nga mga partido ang lumabas pero ngayon po ay dalawang partido lamang po yung nagkaroon lang po kami, naputo lang po sa linya ng telepono si Ginoong Orosa pero papalikan po natin siya maya-maya lang.